Mga swakista itong susunod na mompreneur, si Janet Fabula. Ang kanyang kursong tinapos ay BS Administration at nagtayo ng pharmacy dahil nakita niya yung lugar niya, walang pharmacy, kailangan raw eh. Yun, partner. At ang maganda pa dyan, napalago niya yung kinita ng kanyang husband na seaman, yung kanilang savings na mag-asawa. At ayan, ito na ang inspiring kwento ng ating Mommy Janet na isang mom at isang wife. Ganda. Siya si Janet Fabula, isang housewife, tapos ng kursong Business Administration. At ito naman si Mar Fabula, ang kanyang asawa, seaman at kapitan ng barko. Para hindi mabagot sa bahay, naisipan ni Janet na i-invest sa swak na kabuhayan ang perang sahod at ipon nilang mag-asawa. At isang pharmacy business ang naisipan niyang itayo sa kanilang lugar sa Fort Bonifacio, Taguig City. Ito kasi ang wala sa kanila. Kailangan namin ng gatas ng anak ko that time talaga. Wala. Naghanap kami ng mga bukas na wala. Or even the pharmacy, parang napakalayo. Hindi accessible para sa amin. Kaya iso na siguro magandang magtayo dito. At yung result ng negosyo na kanyang sinimulan ay napakaganda. Sabi ko, magandang ibigay ko yung full support para sa misis ko kung ano man yung kailangan niya. Bagamat zero knowledge si Janet sa pharmacy, inaral niya ang pasikot-sikot sa business. Naging hands-on siya mula sa pagsiset-up ng tindahan, paghahanap ng mga suppliers ng mga paninda, hanggang sa pag-hire ng mga magaling na pharmacists. 2 months to na wala talaga kaming income, naka-close siya kasi inaantay ko yung pag-inspect sa akin, approval ng BFAD para tsaka kailangan kasi nandiyan na set up na talaga siya yung mga cabinet bago kami aprobahan. Nag-start ako, wala talaga, as in hindi naman ako pharmacist, pero nag-hired ako ng pharmacist. Sa ngayon, hindi lamang branded, generics at alternative na gamot ang ibinebenta ni Janet sa kanyang pharmacy drugstore, maging ang mga day-to-day na kailangan ng mga tao. Target kasi ni Janet na maging malaking convenience store at pharmacy ito balang araw. Dito natuwa ang kanyang asawang si Mar. Dahil sa loob ng 4 na taon, nag-expand na sa 2 pang branches ang kanyang pharmacy. Pasalamat nga ako sa misis ko dahil naandun yung kanyang tiyaga para mapag-ipunan mapalago yung aking binibigay na pera. Renovation, yung cabinet, computer, yung mga kailangan. Nasa 500 lang talaga. At dahil ayaw ni Janet, mapunta sa wala ang hard-earned money na ipon nilang mag-asawa, palagi niyang iniikot ang 3 nilang branches. Dagdag pa niya, hindi sa mga gadgets at appliances dapat naka-invest ang kinikita ng katulad nilang pamilya ng seaman. Dapat sa investment na kumikita at lumalago. Malaking tulong sa akin itong nasimulan ni Mrs. Kaya gusto ko pa nga mapalago pa ito. Kaya namang tapatan ng negosyo ang kinikita ng isang OFW. Kung magiging masipag ka lang, matyaga, at saka talagang yung dedicated mo sa work mo, sa business mo. Rin yung natutulungan natin yung ating mga asawa, lalo na mahirap na nasa abroad sila, walang magulang, ang anak natin. Mabuti na nandito sila. Kung magbi-business ka, tapos katulong mo yung husband, mas maganda.